So inilabas natin ang issue ni Erwin Tulfo na kung saan nung siya ay pumunta sa Amerika ay nagnakaw siya ng identity sa katauhan ni Erich Sylvester Tulfo. 'Di ba? I-recap lang natin para sa mga kapapasok lang. 'Di ba, ang nakuha nating impormasyon base doon sa dokumento galing sa US Embassy na kung saan ni-revoke. Okay? Pinakita na natin 'yon sa Boljakan. Erwin, pinirmahan, 'di ba, yung iyong na-revoke ang iyong US passport. Ito kasi 'yan, Winong. Okay, balikan natin ang mga issue, mga palangga. So, hindi ka talaga si Erich Sylvester Tulfo. At hindi ka rin ipinanganak sa Hawaii. 'Di ba? Kasi, ang umamin ka doon sa dokumento na 'yon na ikaw ay ipinanganak sa Leyte. Yan ang katotohanan. So ngayon ang issue dito, mga palangga, yun nga, ang kanyang US passport ay ni-revoke nga noong 2021. So napag-usapan na natin yan, ni-revoke, 1991, 91, mayroon siyang US passport, 2021, nag-renew siya, kasi every 10 years. 2011, nag-renew siya, 2021, na-renew niya, then na-revoke ng US Embassy. Alright? Diyan sa Pilipinas. Actually, hawak pa natin yung mga US passport number dito. So, hindi na lang natin syempre babanggitin, pati Social Security mo. Pero kasi hindi na to sa'yo. US Social Security ending 2169 is hawak ko din ang information. Kasi nga, mayroong mga nagmamagandang loob sa atin, mga kababayan. So, napag-usapan na natin kung ano yung mga fraudulent acts o yung mga violations na kung tutuusin, pwede talaga dapat ipataw dito kay Erwin Tulfo. So ngayon, mga kababayan, sumagot siya. Natural lang naman na sumagot siya dahil mga palangga, kailangan niya talagang ipagtanggol yung sarili niya. Imagine mo naman, nasa 2 birthday mo. Bumi-birthday ka ng August 10, 1963, pinanganak ka sa Tacloban, bumi-birthday ka rin ng December 30 na ipinanganak ka ng 1965. So ito kasi pinakinggan ko yung ang iyong yung show ninyo with Aljo Bendio. Ito naman si Aljo Bendio, syempre kaibigan mo yan, sul-sul yan. Oo nga. Okay. Here's the thing, pating. Dito po sa aking mga palangga na gusto nyong maliwanagan. Okay? Ako, ito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi po ako tatakbo sa kahit anong pwesto ng gobyerno. At hindi rin po ako papasok sa pwesto kung ano pa man. Dahil nga, sinabi ko na sa inyo, I was offered, pero hindi. Ngayon panindigan ko, wala akong planong tumakbo. So magjo-joke man ako dyan, boto niyo ako presidente, that's only a joke. But wala akong planong pumasok. Dahil sa 2028, ang papasok si Inday, o baka nga maya-maya may presidente na kayong bago. Pero ito, gusto kong sagutin si Erwin. Muna, Erwin, wala naman akong galit sa'yo. Wala akong personal na galit sa'yo dahil meron naman tayong pinagsamahan sa Facebook sa mga comment. Naging pinupuri-puri mo pa ako noon. The same thing, may message pa tayo nung Duterte time, di ba? Dahil syempre sinusuportahan natin si Pangulong Duterte. Walang problema doon. I'm not supposed to, hindi kasi porket magkaibigan tayo, hindi ko na lang to, I'm not claiming na magkaibigan tayo, na nag-uusap tayo. Yung mga comment lang, you look so gorgeous, chucho, mga ganyan. Alam niyo ng mga followers ko. So, eto pa, napag-alaman ko kasi, Winong, na kaya hindi ka inappoint ni Pangulong Duterte dahil sa issue mo na identity theft. Okay? Yun yung issue. Pero napanood ko kasi, sabi ni Rene Bondoc, Erwin Tulfo is a threat to national security. Sabi niya. Pero kasi mga kapalangga, nag-uusap sila ni Aljo Bendijo. I will try my best na bait-baitan ngayon. Kinukwento mo kasi, umaapila ka sa puso ng taong bayan. Eto na naman pinapaikot na naman kayo ni Tulfo at iba, we're just talking about Erich Sylvester. Ang kinukwento mo na galing ka sa mahirap na pamilya, yung tatay mo is
nasa military, di ba? Parang alam ko nga, ang yabang nyo noon, na yung tatay niyo from military, you're this, you're that. Walang problema yon. Kinukwento mo na 10 kayong magkakapatid, na ang pinapaaral muna, ang priority muna si Montulfo. Na-meet ko yan nung college days ako. Na-interview ko yan. Na-post ko nga yung picture na yan ni Montulfo before. When I was like, I'm still bubbly. Yung alindog ko kumakabog-kabog. But anyway, okay yung kwento mo na nagsumikap ka, chuchu, yung kapatid mo, sila muna pinag-aral dahil mahirap, ikaw tumigil ka, nagtrabaho ka. Kung ganyan ang kwentong buhay, ang dami ko niyan. Okay? Pero I'm not here para ikwento yung buong kwento ng buhay ko kasi nakwento ko na yan sa mga palangga ko. Pero slight lang. You talk about being working student. Working student din ako. You talk about nakabuntis ka nung college. Ako din nabuntis nung college. Tapos sinasabi mo na may nagsabi na ipapalaglag, ganito, ganun, na panindigan mo. Ako pinanindigan ko din, nabuntis ako ng bata ako ng vonggang-vongga. Kaya nga lola na ako eh. Okay yun. Okay? I admire you sa mga ganyang dramatization, 101, 102, 103. Na 10 kami magkakapatid, ganyan-ganyan sinasabi mo, kasi yung nanay mo may sakit, da. Kasi ang title ng vlog ninyo or ng show ninyo is, eto na, magsasalita ka na. Ang issue dito, Erwin, hindi about yung naranasan mong kahirapan. Tapos, nag-aral ka sa UE, ganyan-ganyan. Hindi tayo naging matanda ka pala sa akin. 'Di ba? Halos pareho tayong alam mo yung mga OFW, halos pare-pareho naman ang kwento ng buhay yan na nakahirapan, nag-aaral, chuchu hanggang sa isang araw, 'di ba, nakabuntis ka nga ng iyong jowa, pinanindigan mo sa Pampanga, chuchu hanggang sa ang hirap ng buhay, naisip mong mag-Saudi dahil na-admire ka doon sa mga malalaking ginto na mga Saudi boy or Saudi girl noong unang panahon, 80s ganyan, 'di ba? Pumila ka sa sa OWA, sa POA or 'di ba? Pumila daw siya para mag-apply, hindi siya natuloy sa Saudi. Then kinontak mo yung kamag-anak mo dito sa Amerika, sa San Francisco. That's good. Lahat tayo gusto naman talagang makaahon sa kahirapan. Then you talk about your life here in America na nagtulak ka ng mga pushcart para magkapera, ikaw ay naging janitor, naging casino, nagtrabaho ka sa casino, nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, Then kinukwenta mo, masama ba? Sabi mo, na kasalanan ba yun? Na gusto mo lang pakainin yung mga anak mo? Gusto mo lang supportan? Ay, jutang Genemes. Lahat ng OFW, ganyan ang kwento. Ganyan din ang kwento ko. Pareho tayo ng kwento, yun nga lang, hindi ako nag-TNT. But I'm not the bida here, you are the bida. Okay? Nakwento yan, alam niyo yan mga palangga. Kwento ka na ganito, nagkukuha ka ng card. Siyempre nga naman, yung mga tao, yung mga well, I will not address you nga because I want to educate you. Kaya lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang buhay ninyo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Kinuwento mo na ganito, ganyan, ang hirap kasi kailangan mo magpadala ng pera, nabuntis yung asawa, mga ganyan. Kasalanan ba kasi wala kang nagawang krimen? Fraud, identity theft, ay fraud yan. Kasalanan yan. Sinabi ko na sa iyo, based dun sa article, what do you call it, sa mga batas na sinite natin in the last few days ago, kahit 250 years pwede ka makulong. Ang issue, Erwin, hindi sa pagiging TNT. Marami akong mga kakilalang TNT. And I don't judge them. Kasi pareho tayo ng punto na kailangan mabuhay ng tao. Kaya galit na galit ako kay Babes Romualdez, nung nanalo si Lolo Trump ko, na sinasabi niya, umuwi na kayo mga Pilipino. Umuwi na kayo kasi papadeport na kayo ni Trump. Remember that, palangga? Dahil naniniwala ako na hindi, yung mga nag-TNT, whether Pilipino or anuman ang lahi mo, you want to stay kasi wala kang babalikan sa Pilipinas. Kasi mahirap ang buhay, wala kang babalikan sa Romania, sa Italia, kasi iba-ibang lahi dito eh. But the point, Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang kayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone, no? Ni Rich
Sylvester. Yun eh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka nakapasok doon sa military na sinasabi ko? Kasi nag-fast forward ka na eh. Sa kinuwento mo muna, paghihirap. Tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganon din ako, mga hitaan. Di ba? Alam niyo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nambubudol ka eh. Ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko. Kaya yung mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Naging greedy ka. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka na nga nabuking ng panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala tayong problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganon din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganito, ganyan, student pa, we're just waiting for da-da-da-da. Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi TNT. Ang issue dito yung identity theft, ang pagnanakaw mo based on that documents na pinresent ko na, sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Okay na yung TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later, mayroon palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan, wala tayong problema dyan kung from TNT kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nag-telearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng ang tawag dito, employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, 'di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganoon katagal sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business. Business kung kaya ko lang yung consultancy at mag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo dyan sa Pilipinas, I can do that, but I don't have time. So, alam ko yung mga kadyutahan, pero Erwin kasi, wag mong lokohin yung sarili mo. Kung nirerespeto mo yung nanay mo na sinasabi mo, namatay ni nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, swertihin nga kayo, baka si Trump, etchos lang, yung pala mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yon, I think hindi ako nagkakamali, 86, I'm not sure, you comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened, naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum, Erwin. Wag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung ano dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Yung maswerte ka, may pera, ganon. Diba? Sana totoo, na mayaman ang asawa kong AFAM. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Diba? May mga ganon silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong AFAM. Anong kadyutahan yan? At mayaman. Alam mo, wish ko talaga yan. Meron bang AFAM dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, umuwi ka na lang dito para
ang tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio, ganun ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw nyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka. I mean, ginawa ka ni Tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think na, ano daw, sino yung ibig niya sabihin na reporter na taga Davao? Was it, sino yon? But anyway, dapat daw wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo kasi yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan. Ano, nagsalta laban sa administrasyon. Jutang ginina, tang ina niyang mga bangag na yan. Bakit? Okay, sino to? Dali, tingnan natin. Okay, sandali lang. Dali, mukhang baka may incoming tayo, baka baka importante. Dali palangga. Baka importante i-touch. Okay. Sige, babaya. Okay, talaga. So, ang punto de vista, thank you palangga, you're watching. So, ang punto de vista dito, Erwin, yung pagnakaw mo kay Sylvester Stallone, ba't hindi naka-on yung aking what the heck? May card, pa naman. Sa kay Erich Sylvester. At yung sinasabi mo na hindi kami what do you call it? Huwag na kami magkomentaryo o magkritiko sa bangag na presidente. Yung malaging salamin dyan, mamahalin yung salamin, nainggit ka. At least hindi ko to ninakaw sa bayan. At ang iba dyan, regalo. Di ba, wala ka sa tono eh. Salamin ko ba ang issue? Ang issue dito, Erwin, yung pagnakaw mo ng identity ni Sylvester, the Erich Sylvester. Yun yung na-miss mo sa kwento. Paano mo nakuha yung US citizen mo? Paano ka nakakuha ng passport? Dahil ipinaliwanag dyan, 1991, nakuha mo yung US passport mo through Erich Sylvester. Paano mo nakuha? Sino si Erich Sylvester? You know, I'm fond of forensic files. Marami dito ginugurgur. Kunyari, kaya ang question ko, si Erich Sylvester ba ay nagurgur? Ano ba siya? Buhay pa ba si Erich Sylvester? Sino siya? Kamag-anak mo siya? Bakit nanakaw mo? Based on that document na pinorward sa atin, paano mo nakuha yan? Hindi issue dito yung nagtrabaho ako kasi kailangan ko buhayin ng mga anak ko. Buha ka ng ina, lahat kaming OFW, ganyan. Ako nga nakikitulog din sa friend ko. Dahil ayoko magbayad no bago pa lang ako, ayoko magbayad ng $300. Makikitulog lang ako dati, $300. Totoo yun, dahil syempre, kaluoy man ang aking bibi, di ba? Ganyan, padala ko na lang to. It's all BS. Lahat yan pinagdaanan. Gusto mo mag-iyak-iyak pa ako dito? Ay naku anak, nandito si mama sa Disneyland, mapunta din kayo dito. Tapos giniginawa ko. Totoo yung kwento yun. Dumadaan ako sa Disneyland, Erwin. Abi mo bala, Erwin? Nakaintindi ng ilong ko yan. Gumaganyan ako, Edwin, no? Tumutulo-tulo ang luha ko. Naku, yung dalawa kong anak. Dadaling ko sa Disneyland. Sana. Mga ganun, chika. Lahat, halos ng OFW, whether Amerika o saan man, pinagdadaanan niyang mga pagsusumikap na yan kasi nanay, magulang tayo na gusto natin mabigyan ng mabuting kabuhayan ang ating mga anak. But hindi ko papasukin ang identity theft, ang pagnanakaw ng identity, ng may identity. Dahil crime yan, kaso yan. Dapat nga, yun nga, I hope the American government will file case against you. Ayon sa aking friendship na taga-Alabang, hi sa mga mayayaman kong friendship, akalain nyo, mga palangga, kino-question yung aking mamahaling salamin daw. Baka naman, regalo lang yan sa akin, yung iba dyan. But anyway, sabi ng ating Alabang girls, ang Alabang friendship natin, yung drama ni Erwin Tulfo na nakabuntis siya
Ano ang kinalaman ng Pilipino sa libog niya? Oo nga. Hindi justification yung libog niya para magsinungaling siya at magnakaw ng identity. Exactly. Kaya nga palangga kaya 'di ba sabi ko, nung sabi niya nakabuntis siya. Ako 'di ba nabuntis eh. Masarap kaya 'yun. Anyway, mga kababayan, yung mga follower ni Erwin Tulfo, huwag kayo magpapaniwala sa taong to. Ang naging problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Greedy ka. Imagine mo, you have 200 million assets. And based dun sa pinakita nating dokumento, binasa nating dokumento, mga palangga, ha? Yung ano mo, yung declaration mo, ito pa issue sagutin mo. Kasi may record ang Kongreso ng ng iyong personal data sheet. Okay? May record ang gobyerno, ang Kongreso, na ang dineclare mo for those years, 4 million pesos lang na iyong income. How come na nagkaroon ka ng 200 million assets o kayamanan? Saludo ako sa iyo na at least yung anak mo binuhay mo. 'Di ba? Hindi na pariwara, okay 'yun. Pero hindi yan, girl, hindi yan ang issue. Ang issue, paano mo maikulalya na ako, ninakaw ang identity ni Erich Sylvester. At sagutin mo ang mga issue dahil according to the US Constitution, I wish kabisado. Ang sarap siguro magsalita, no? Pag alam mo kabisado yung mga constitution kasi I don't have that. Katulad yan, Erwin. Ako gusto ko talagang maging abogado nung panahon nung bataan, nung nag-aaral ako, yung, well, pre-law yung ano ko, first course ko communication. Pero wala kaming pira. Kaluoy man si Inday. Si Inday Marika, wala din akong pera. Nagpo-promissory note din ako. Hindi rin ako makapag-exam. Nag-working student ako para makaahon sa kahirapan. But pag ako ba nag-identity theft, sasabihin ko ba sa inyo yan? Ay palangga, patawarin nyo na ako. Mabait naman ako Kasi, naghirap ako, ganyan-ganyan. Bullshit yan, Erwin. Ang issue, magnanakaw ka ng identity ni Erich Sylvester. Doon mo, hindi mo yun naipaliwanag. Puro ka emotional appeal, nakabuntis ako ng asawa, yung anak ko, Ang question ko ngayon, US government, posible ba na ma-denaturalized ang kanyang mga anak? Ang sagot, hindi man ako abogado pero binasa natin yan, pwede. Depende kung paano nakuha ang citizenship.